Mahigit 100 sasakyan ang nagkarambola sa isang expressway sa China. Ang ilang sasakyan halos pumatong na sa ibang sasakyan. Siyamang sugatan sa insidente, 3 sa kanila ang isinugod sa ospital. Patuloy ang investigasyon sa sanhi ng aksidente. Huli ang isang volunteer sa presinto sa Cavite matapos umanong tangayin ng bag ng isang pulis na may lamang baril. May access sa presinto ang suspect na volunteer daw mula sa isang civic group. Ayon sa ninakawang pulis, inilapag niya sa upuan ng kanyang bag para magbanyo. Pero pagbalik niya, wala na ito. Itinanggi raw ng suspect na hinawakan niya ang bag. Pero nang suriin ng CCTV ng barangay, nakitang may nakatago sa bewang ng suspect. Nang puntahan sa kanyang bahay, nakita sa isang laundry basket ang belt bag na may lamang baril. Sinampahan ng reklamong pagnanakaw ang suspect. Iimbestigahan din kung may kapabayaan ang pulis. Nasa bansa mga miyembro ng Filipino Chamber of Commerce of Hawaii. Layon nilang palakasin pa ang ugnayan ng Pilipinas at Hawaii sa larangan ng ekonomiya. Tinalakay sa Aloha Night at Business Symposium ang pagpapaunlad ng turismo at negosyo. Nag-courtesy call din ng ilang miyembro ng business group kay Pangulong Bongbong Marcos sa Malacanang. Tiniyak ng Pangulo ang commitment ng kanyang administrasyon para suportahan ang mga investment na makatutulong sa ekonomiya ng Pilipinas at ng Amerika. May patikim si SB19 member Justin sa kanyang debut solo single. Panoorin yan sa report ni Nelson Canlas. Saan ako masaya? Kung ano sa akin ay sapat na. Dreamy at cinematic ang mga patikim sa trailer ng upcoming solo single na Surreal ni Justin De Dios. Si Justin ang ika-4 na miyembro ng Pinoy pop group na SB19 na magka-solo project. Wala naman sigurong mali na mamuhay sa mundong ako may gawa. Nakabibinging hiyawan ang sumalubong sa magkakapatid na Joe, Nick at Kevin Jonas sa The Tour concert kagabi. All out ang performance nila sa hit songs na What a Man Gotta Do, SOS, Hold On at marami pang iba. Sa kanilang official X app, ipinagmalaki ng Jonas Brothers kung gaano ka-memorable sa kanila ang Manila concert at sinabing, "Manila, you were loud last night." Bago ang concert, sumakay sa jeep ang Jonas Brothers for a full Filipino experience. May pasaring ang kilalang Filipino fashion designer na si Michael Cinco. Sa 11-page post sa Instagram, sinabi niyang wala siyang problema sa pagde-design para sa mga influencer at celebrity ng libre. Pero bakit parang mas naipagmamalaki pa raw ng ilan ang gawa ng international designers? At tila nag-aalangan o nahihiya naman kung ipopromote ang mga obra ng Filipino designers. Sa huli, pinayuhan niya ang mga celebrity, influencers, stylists at managers na bago magpagawa ng libreng damit, magkape raw muna para kabahan at mahiya. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News.